Binabago ang natunghayan natin ngayon na pag-uunahan ng mga deboto sa andas ng Poong Nazareno. Kaya naman noong 1980s, nasira ang orihinal na kamay ng imahen. Itinabihan sa Quiapo at ginagamit pambindisyon. Ang mga debotong nahaplos ng kamay ng Nazareno nakaranas umano ng himala. Jiggy, paano nasabing milagroso itong kamay ng Nazareno? Julio, Cheryl, maraming ngang mga deboto nagpatotoo sa milagrosong kamay ng itim na Nazareno dahil marami ang mga may sakit na nagpunta sa Quiapo Church para hanapin ito at magpabindisyon. At ang resulta ay paggaling ng marami sa kanila. Narito po ang aking exclusive report. Wala ng buhay si Joaquin ang isilang ng kanyang ina na si Myra matapos na mapuluputan ng umbilical cord. Nang malaman ng sitwasyon, ayon na rin kay Myra, bilang deboto, tanging sa mahal na Poong Jesus Nazareno na lamang siya tumawag ng tulong para maisalbang buhay ng anak. Na-revive si Joaquin ng mga doktor pero kritikal ang kalagayan. Nang araw ding iyon, nagkaroon naman ng pagkakataon ng ama ni baby Joaquin na si Beck na magpunta sa Quiapo at makiusap na mabendisyonan ng kamay ng Nazareno. Sa larawang ito mismo ang dating kura paroko ng Quiapo Church na si Monsignor Ding Coronel ang nagbasbas kay Beck. Ang panyong ibinalot sa kamay ng Nazareno, ibinigay ni Monsignor Ding kay Beck. Dinala iyon ni Beck sa ospital at inilagay sa higaan ni baby Joaquin. Nang sumunod na araw, laking gulat ni Myra at Beck na naging maganda ang lahat ng resulta ng pagsusuri ng mga doktor kay baby Joaquin. Mula sa walang buhay na sanggol ng ipanganak, ngayon isang malusog na 2 taong gulang na bata na si baby Joaquin. At bilang mga deboto tuwing Biyernes, kasama siyang sumisimba ng mga magulang sa Quiapo para magpasalamat sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang kwento ni baby Joaquin ay tinuturing na milagro ng kanyang mga magulang ay dokumentado ng Quiapo Church. Isa ito sa mga modernong kwento ng pagpapagaling sa tulong ng Nazareno, partikular ang kamay nito na matagal nang may mga kwento ng milagro. Yun ang isang kinagugulat ko rin, Jiggy, no? Sa 1 taong ko pa lang dito na pamamalagi sa Quiapo, nagugulat ako at ako'y talagang may kaabutan dahil yung iba ay bumabalik sila talaga, no? Mayroon concretely, may isang stage 4 cancer, no, na kaumpisa pa lang ng chemo niya, no, at talagang pumunta siya rito na nakikiusap, na madasalan at dinasalan ko siya at makalipas ang ilang panahon bumalik siya, no, at pipinaintunan niya yung chemotherapy niya dahil sabi ng doktor okay na siya, no, at talagang nagbabalik siya upang magpasalamat. Yung kahalagahan ng kamay, unang-una, siguro para sa mga nananampalataya, ito yung nagpapaalala na meron tayong Diyos na nakakapitan. Yung Diyos na nakakapitan natin, nagbibigay ng kanyang tulong sa pamamagitan ng mga binibigay niyang himala sa mga buhay ng mga nananampalataya sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataon sa kwento ng milagro ng kamay ng Nazareno. Noong 1920, mismong si Father Jose Maria Gamero, kura paroko ng Antipolo Church, ang nagkwento kung paano siya pinagaling ng kamay ng Nazareno. Sa isang booklet na sinulat ni Reverend Father Vicente Catapang na na-publish noong 1937, ikinuwento doon mismo ni Father Gamero ang naging karanasan niya. Sabi ni Father Gamero, dahil sa matinding pagsakit ng kanyang tiyan, nauwi ito sa operasyon kung saan 2.5 litrong nana ang nakuha mula sa palibot ng namamaganyang atay. Bagong operasyon ay hiniram ni Father Gamero ang kamay ng Nazareno at nag-alay ng dasal. Kinailangan niyang sumailalim sa ikalawang operasyon dahil may impeksyon pa rin ang kanyang atay. Sa pagkakataong ito, 3 araw lamang ang taning na ibinigay ng mga doktor sa kanyang buhay. Muling nagdasal si Father Gamero sa kamay ng Nazareno at nang ooperahan na siya, biglang tumigil ang kanyang pulso kaya't hindi natuloy ang operasyon. Makaraan ng ilang araw, siya ay muling nagkamalay at unti-unting nakakain. Dito niya muling sinimulan ang nobena sa mahal na Nazareno at sa 8 araw ng nobena ay nakakain na siya ng solid food. Mula noon, unti-unti na siyang gumaling at nabuhay pa ng matagal.
1980s pa nang itabi ni Father Jose Abriol ang kamay matapos na masira ito dahil sa pag-uunahan ng mga deboto na makahawak sa imahe ng itim na Nazareno. Mula noon, ang mga kamay ng Nazareno ang dinadala sa mga may sakit para makapaghatid ng bendisyon. Sa pagbisita ko sa tanggapan ni Father June sa Quiapo Church, napag-alaman kong maaari na palang bisitahin ng lahat ang kamay ng Nazareno. Kahit sinong pumunta, basta may tao lang sa opisina, kung nandito kami mga pare, kami ang magdadasal. Kung wala man, pwede pa rin silang pumasok para magdasal at tumingi ng tulong sa ating mahal na Poon. Ngayong kapistahan ng Nazareno, aminado ang mga pari ng Quiapo Church na kahit sila'y nagtataka kung bakit ganun kalakas ang hatak nito sa mga Pilipino. Sa tingin nila, ang mga kwento ng mga deboto ay kahalintulad din ng mga dinanas ng Nazareno. Tayo dito sa bansa natin na parang napakarami nating problema, pagsubok, paghihirap, kahirapan sa iba't ibang mukha, kahirapan sa iba't ibang anyo. Na kapag tumingin ang isang Pilipino sa imahe ng Pong Nazareno, ang nakikita niya ay yung lakas at pag-asa ng isang taong lumalaban. And I think yun yung nagdodraw sa pananampalataya ng isang Pilipino na nakakahugot tayo ng lakas at pag-asa sa debosyon na ito. Alam ko naman maraming tao sa Quiapo, no? Pero hindi ko sukat akalain na ganun kadami yung tao. At sabi ko nga sa ibang mga pari, siguro kung 50, 100, 200 bumabalik, aminin ko, baka sabihin ko, nagkataon. Pero kung libo-libo yung bumabalik, dahil sinagot yung kanyang dasal, hindi na yan coincidence. Talagang providence na yun. Naniniwala ako na himala na talaga yun. Ng pananaw na sinasabi ni Father June, itong dami ng mga deboto na naririto ngayon at patuloy matyagang nag-aabang sa pagdating ng mahal na Poong Jesus Nazareno ay talagang hindi po natitinag. Kanina po ay nagkaroon ng malakas na biglaang pag-ulan pero hindi po sila natinag at patuloy sila sa pag-aantay dahil para sa kanila ito ay malaking biyaya, lalo na nga at makalipas ang 3 taon ay muling nagbalik ito pong traslasyon. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.